Vanny Doctor, buntis ako. Oh, binabati kita. Alam mo Hips, magtiyaga at balang araw magtatagumpay ka. Binabati kita. Umuwi ka na baby. Palem. Oo. Congratulations sa iyo. Nagpapasalamat ako. Palem. Palem na. Kwang Min. May meeting lang ako sa district. Bibigyan ng ospital ng x-ray at ultrasound machine. Totoo ba? Talaga, matagal nang hinihintay ang araw na ito. Magaling yan. Utmay, ano ang nangyayari, nanay? Baby Lua, nilalagnat siya. Vanny Doctor, Kwang Min, emergency. May mali ba sa akin? Mayroon kang viral fever. Ito ay gagaling sa paggamot. Huwag kang mag-alala. Humiga ka na lang. Pag-inom ng gamot sa katamtaman, magiging maayos ka. Pero hindi ako pwede dito. Wala akong pera. Kailangan ko pa rin mag-alala sa anak ko. Pero hindi ka makalakad. Kailangan mong ilipat ang tubig dagat. Huwag kang mag-alala, may mag-aalaga sa sanggol. Hindi mo kayang alagaan ng bata. Tama si Dr. Min. Huwag kang mag-alala, ang nanay ko na ang bahala sa kanya. Salamat doktor. Salamat Utmay. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa iyo. Wala, hindi kailangang mahiya. Maaari kang magpahinga dito. Kumusta na? Narinig kong nagising ang pasyente. Gising na. Mabuti yan. Gumising ka ha? Napakaswerte mo. Kung hindi ka pupunta sa ospital. Doktor, hindi ako pwede dito. Talaga, wala akong pera na pambayad. Pagkatapos nun, huwag mag-alala tungkol sa paggamot dito. Huwag kang mag-alala. Tumigil ka sa pag-iyak. Maaapektuhan nito ang kalusugang iyon. Iniistorbo ko lahat. Mangyaring alagaan ang sanggol. Walang anuman. Kami ay mga doktor, para gamutin ang pasyente. Dapat magpasalamat ka sa lalaking nagdala sa iyo dito. Kung hindi ka makarating dito sa oras, maaari itong makaapekto sa buhay na iyon. Eto na. Ganun lang kalaki ang pera ko. Huwag ka na magsalita. Bakit hindi mo sinabi noon? Magbayad sa oras sa susunod na buwan. Okay? Oo. Kapatid, bakit ang dami niyang utang? Ang mga babae ay nagpapakasal sa mga dayuhan. Ito ay gawa-gawa lamang. Nasa kasalan. Nanghiram siya ng pera sa nanay ko. Malaki raw ang namuhunan ng kanyang dayuhang manugang. Pagkatapos nilang ikasal, hindi siya nagpadala ng pera sa loob ng maraming taon. Pareho silang dapat magbayad para sa aking ina. Sa panahong ito, wala akong mapaniwalaan. Hindi ko na alam. Lahat gusto ng pera. Kumuha ng kotse. Narito ang dolyar. Sinong babae ang ham sa tabi ng bahay ko? Interesado din siya sa mga dayuhang asawa. Aking Utmay, hindi na kailangang magpakasal sa isang dayuhan. Ibibigay ko sa kanya ang lahat. Nanay. Ano pa? Pagod na sa kamay? Sige. Walang nakakapagod gawin. Nanay. Bigyan mo ako ng pera. Bumili ng kotse. Anong sinabi mo? Bumili ng kotse. Alam ng lahat na mayaman sila, ang pagkakaroon ng kotse ay magiging mahusay. Ihahatid na kita, pumunta kung saan-saan. Bumili ng kotse. Oo. Hindi ako makapag-print ng pera. Kung wala ka,
Tutulungan din kitang kumita. Ano ang maaari mong gawin? Lumalabas ka lang buong araw. Sige, bumitaw. Binayaran ba ako ni Lua? Napakatigas mo. Bigyan mo pa siya ng oras. Sobrang sakit niya. Hindi makakapunta. Yung dalawang tao, buong araw siyang may sakit, yan ang palusot. Kung ikaw ay may sakit, pumunta sa bahay niya. Kung mayroon kang anumang bagay na may halaga, Diyos ko. Mapapatawad mo ba siya? Kapag may sakit siya, ang mga tao ay labis na nag-aalala. Maliban sa iyo, humingi ka ng pera sa kanya. Makita kang ganyan. Walang makikipaglaro sa iyo. sige. Ibalik ito. Huwag masyadong magsalita. Diyos ko. Bumili ng kotse. May sakit ang lalaking ito. Ha, kainin mo. Kumain ng mabuti, kumain ng mabuti. Mahal kita. Eto. Kumain ka pa. Hoy na wet, hoy. Oh. Anong meron? 5. Pumunta ako dito para kunin mo para sa akin. Dalhin mo sa klinik. Wala itong bahay. Ito ay nasa Himpapawid. Oh, kaya kunin mo para sa akin. Baka sold out na at bago sa akin. Nga. Ano ang mali sa akin? Bakit mo nasabing masama ang akin? Problem. Ngayon ay likas na mapagbigay sa sarili. Bibigyan ko siya ng liwanag sa pagkakataong ito, at lumuhad na nagmamakaawa sa mahal ko. Ay ate, hayaan mo akong makatulong sa iyo. Eto, uminom ka. Kamusta ka? Mas gaman ang pakiramdam ko ngayon. Narito ang mga araw. Para alagaan ng lahat. Miss na miss ko na ang tatay ni Tam. Kung sana buhay pa siya. Huwag kang malungkot. Hindi siya matutuwa na malaman mong ganyan ka. Alam mo. Ngayon, sana ay hayaan ako ng Diyos na maging malusog. Palakihin ko ang anak ko. Nakakaawa ang baby. Minsan tinutokso siya ng mga bata na wala siyang ama. Para lang akong maliit na Tam. Ngunit hindi iyon mali. Gusto ko talagang malaman. Anong klaseng tao ka? Pero sa tuwing tatanungin ko si Mama, hindi niya sinasabi sa akin. Kaya gusto mong mahanap muli ang iyong ama. Oo. Kahit na wala kang alam na gagawin. Pero gusto ko pa ring malaman kung sino siya. Anong klaseng tao yan? Bakit niya ako iniwan ng nanay ko? Hello, naririnig kita, ma'am. Bala kang talaga. Binabati kita. Pangako aakyat ako. Kailan ako tatawag? Sige. Paalam na. Tumigil ka. Magpahinga. Ginagawa ko rin ang trabaho ko. Maraming salamat. Oo.
Nanay. Ha? Naaalala mo ba si Noet? Kaibigan ko yon. Kaklase ko. Naaalala ko. Kamusta siya? Nagkaroon siya ng baby. Gusto niya akong maging ninang ng anak niya. Aakyat ako sa Saigon isang araw bukas. Tapos babalik ako. Sige, ingat ka. Huwag kang maglibot. Matanda na ako, hindi ako baby. Pupunta ako sa Saigon bukas, so pupunta ka rin. Sumama ka sa akin. Ate, anong ginagawa mo sa Saigon? Well, may gagawin ako. Gusto kong bumili ng hindi ko mabibili dito. Tita, anong nangyayari? Hindi kita nakitang pumunta kahit saan. Aba, bago yun, wala akong balakang. Sobra na, alam mo na. Huwag mo akong tanungin. Ha? May mali ba sa kanya? Parang kakaiba siya. Bantayan mo siya, naiintindihan mo. Hindi niya alam ang daan papunta doon at madaling mawala. Alam ko, Ma'am. Isinara ko ang gate. Oo. Hindi ako takot sa multo. Anong ginagawa mo dito? Naparito ako para hanapin ka. Anong mali? Siyempre may sasabihin ako sa'yo. Magsabi ka lang, isinara ko na ang pinto at natulog. Pakiusap ko, makinig ka sa akin. Babalik ako. Miss na kita. Hey, hindi kita binibiro. Hindi kita gusto. Huwag ka nang ganyan. Okay lang kung hindi mo ako gusto. Hanggat hindi mo gusto ang isang tao. Huwag ka na magsalita. Tapos ka na ba? Ano pa? Umuwi ka na. Isinara ko ang gate para matulog. Pumunta ka. Pumunta ka. Bilisan mo. Tita, saan ka pupunta? Ihahatid kita tapos isasama ko ang kaibigan ko. Ito ay napakatagal. Pumunta ka na lang sa negosyo mo. Ako na ang bahala sa sarili ko. Tapos dito tayo magkita. Hindi ito gumagana. Hindi mo alam ang daan. Diyos ko. Hindi ako bata. Sige na. Baka malate ka. Oo. Sinong binibisita mo? Sabihin mo sa akin. Naalala ko wala kang kaibigan dito. Hoy. Bakit alam mong wala akong kaibigan sa bayan? Huwag mo akong hamakin. Marami akong kaibigan dito. Hindi ko sinasadya yon. Nag-aalala ako sa'yo. Kaya kung alagaan ang sarili ko. Kung hindi ka pupunta ngayon, mahuhuli ka. Pumunta ka. Magkita tayo sa 3:00 ng hapon. Alam ko. Pupunta ako. Ay, tita, kung pupunta ka dito nang hindi mo ako nakikita. Alam ko. Tandaan na mag-ingat. Napakadelikado dito. Alam ko na, huwag mo nang banggitin. Kaya kung alagaan ang sarili ko, huwag kang mag-alala. Oo. Umalis ka, tumigil ka sa pagtayo dyan, baka malate ka. Pupunta. Oo. Nakarating na kami. Dapat tama ka. Tama yan. Salamat. 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 Ang pagpunta dito ay magiging isang bagong tao. Mahabang binti, magandang hitsura. Diyos ko, mahal ko ito.
ako, magnakaw. Magnakaw, iligtas mo ako, magnakaw. Mangyaring tulungan ako, ibalik sa akin ang pera. Bayaran mo ako. Wala akong pera para maging maganda. Kung hindi ako maganda, walang magpapakasal sa akin. Saan siya pupunta? Ay dahil sa akin. Gusto ko kasi maging maganda, kaya pala nawalan ako ng pera. Nawala ko ang lahat ngayon. Nasiyahan ka ba? Ano ang tinitignan mo? Ang Saigon ay kasing laki nito. Ngayon, saan ko hahanapin ang bag na ito? Lahat ng tao sa kanayunan. Nanghiram ako ng pera para sa plastic surgery. Ninakawan ako ng pera. How dare I look at mukha ng iba? Pera ko. Ilang taon na akong nakaipon. Pinaghirapan kong makuha ang perang iyon. Kumusta? 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 Sinong tumawag ng walang sinasabi? Magsalita ka, ang ingay. Eto ako. Sabihin mo ang gusto mong sabihin. Busy ka ba? Sa tingin mo marami akong oras. Tumawag ako para ipaalam. Sa tingin mo ba may halaga ka? I swear, hindi na ako magpapakita sa harap mo. Ilayo ka sa mata. Ano ang nangyayari? Bakit ako nagmumura? Wala akong ginawa. Sino? Nga. Tawag niya at sinumpaan ako. Oh, huwag kang malungkot. Ang dami niyang pagmumura. Iyan ay maraming pag-ibig. Kahit sino kayang mahalin ako, hanggat hindi siya. Diyos, magtrabaho ka na. Hindi ko alam kung nakauwi na siya, para tawagan ako at tanungin. Hello, nakikinig ako. Ay, nakauwi ka na ba? Ma'am, hindi. Anong problema mo? Ilang oras ko na siyang hinihintay at hindi pa bumabalik. Diyos ko, tatawagan ko siya. Tumawag na ako. At walang signal ang phone niya. Diyos ko, ngayon gawin ang saw. Subukan mong tumingin sa paligid. Five. Hey 5. Nawala si nga at may A sa Saigon. Ano? Tumawag may isa nga ngunit hindi niya magawa. Ano ang nangyayari? Nag-aalala ako. Tinawag niya lang ako. Parang kakaiba siya. Pero anong pinagsasabi mo? Bigla niya akong sinumpa. Upang buod, magsabi ng mga salitang mahirap pakinggan. Baka masama ang iniisip niya. May gagawin siyang masama. Takot ako. Hinahanap. Tara hanapin natin siya. Sumama ka sa akin. Hindi pwede. Hindi. Manatili ka sa bahay. Panoorin ang telepono. Maaaring tumawag muli. Tapos tawagan mo ako. Babalik ako. Pupunta kami ni Min. Alam niya ang daan sa Saigon. Halika, Min. Oo, tara na. Salamat.
ay nawala. Ito ay nawala. Tita, tita. Babae, bakit ka nakaupo dito? Wala akong pakialam. Sa labas ng paraan. Nakikita kitang mag-isa. Gusto kitang mapasaya. Sumama ka sa akin at hindi ka malulungkot. Anong ginagawa mo? Sisiga ako. Sumigaw ka. Ako ang boyfriend mo. Sumama ka sa akin. Masakit. Ang lakas ng loob mong kagatin ako. Ano ito? Ano? Nirape mo ang isang babae? Sige. Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Uncle Five, tita ko. Alam ko. Sinabi sa akin ng nanay mo, kaya pumunta ako dito. Mangyaring umupo dito, at hintayin mo siya. Hinanap namin siya ni Min, hindi, Uncle Five. Dumidilim na, delikado sa Saigon. Kung iiwan mo siyang mag-isa dito, delikado yan. O baka nandito ka ngayon. Hayaan mo akong hanapin siya. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, alam ko ang lugar na yon, kanyang tinitirhan. Pupunta ako doon, para mahanap siya. Kung pupunta siya dito, pagkatapos ay ipaalam sa akin. Tara na, halika na. Tara na. Manatili ka rito, huwag kang gumalaw. Tumigil ka sa pagsasalita, naiintindihan ko. Ate, tanungin kita. May isang pandak na babae na may bawtay sa ulo. Nakikita mo ba? Babalik ba ang taong iyon? Hindi ko siya nakita sa likod. Hindi mo ba nakikita? Hindi. Salamat. Oo. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Bumalik tayo sa dating lugar. Oo. Saan pupunta si tita? Hindi niya alam ang daan patungo sa Saigon. Sinabi ba niya kung saan siya pupunta? Tanong ko, pero hindi siya sumasagot. Bakit siya umalis nang hindi sinasabi sa lahat? Tita Nguyen, may problema sa pamilya. Bakit hindi mo ako pinaalam? Hayaan mong hanapin ko siya. Mas maganda ang mas maraming naghahanap nito. Naguguluhan ako kaya hindi ko naisip. Kamakailan lamang, kakaiba siya. Lahat ay ginagawa ng kalihim. Ayaw niyang sabihin kahit kanino. Siguro yun. Anong nangyari? Hindi ko alam kung tama ako. Ngunit iyon. Ilang araw na ang nakalipas, siya at ako ay pumunta sa isang manghuhula. Sinabi ng manghuhula na dapat baguhin na nga ang kapalaran nito. Halimbawa, liposuction ng tiyan o mahabang binti. Maaari nitong baguhin ang landas ng pag-ibig. Ilang beses. Tanong sa akin ni tita, tungkol sa pagpapaplastic surgery. Siguro, siya ay... Diyos ko! Bakit siya naniniwala sa kalokohang iyon? Matagal mo na itong alam. Bakit hindi mo sinabi ng maaga? Nangako ako kay tita. Hindi ko sasabihin kahit kanino, kaya lang hindi ko sinabi. Bakit nandito si Five? Nakalimutan kong makipagkita kay May dito. Nga. Nasaan ka? Nauubusan na ako ng pasensya. Hoy, malaking tiyan tatay. Anong ginagawa mo dito? Ano ang inirereklamo mo? Diyos ko, nga, saan ka nanggaling? Masyado mong kinakabahan ng mga tao.
Hey, matanda na ako, hindi baby. Bakit ka nandito? Sa tingin ko gusto mong gumawa ng isang bagay na hindi maganda, hinahanap kita. Sige. Tatawagan ko sina Chomin at Mai at ipaalam sa kanila. Mai. Balik tayo. Ano, nakilala ko na siya. Bumalik sa dating lugar, sa parke. Hey nga. Nakakain ka na ba? Nga, umupo ka dito. Nga, nagugutom ka ba? Gusto mo bang kumain o uminom? Hey. Bakit hindi mo itanong kung bakit ako nandito? Kung gusto mong kausapin, automatiko mong sasabihin. Kung tahimik ka, ibig sabihin ayaw mong magsalita. Tanong ko pero hindi ka sumasagot. Tita. Tita, Saan ka pumunta? Nag-aalala ang mga tao. nag-aalala ako. Bakit hindi kita matawagan? Saan ka pumunta? Kasi, nawalan ng baterya ang phone ko. Nasaan ang bag mo? Ito ay nawala. Diyos ko, ano? Bakit ito nawala? May pera ba sa bag na yon? Maraming pera ang naipon. Hindi, Ano ang? hindi. Napakakaunting pera. Nawala ko lang yung phone. With some stuff. Ito ay wala. Gusto ko sanang sumama sa kanya pero hindi niya ako pinayagan. Buti na lang at okay ka. Ayos lang. Ito ay nawala. Maswerte. Sa kabutihang palad, ligtas ka. Ngayon. Huli na yata. Walang magbabalik sa atin ngayon. Huli na. Mayroon akong ganitong paraan. Tiyo Lima, Mai, nga, pumunta lahat sa bahay ko. Maabala ang iyong mga magulang. Ito ay wala. Isipin mo na lang, inimbitahan ko ang lahat sa aking bahay. Bisitahin. Abalahin ka rin. Hindi. Ayos lang. Lumabas ka doon at sumakay ng taxi papunta sa bahay ko. Nanonood ako noon ng telebisyon at alam ko yon. On the internet. May plastic surgery. Tapos bigla silang namatay. Ang doktor ay hindi kwalipikado. Pagkatapos ay mawawala ang ebidensya. Sana nga ito. Walang magiging panganib. Diyos ko, kapatid, bakit mo nasasabi yan? Ito ay walang galang. Yan lang ang sinasabi ko. Huwag makipagtalo. Nakikiusap ako na tumigil na kayong dalawa. Kumusta? Nanay, nahanap ko na siya. Diyos ko, bakit hindi sa ibang lugar kundi doon? Okay lang pumunta sa bahay ni Min. Mabuting tao din si Min. Bakit ayaw mo sa kanya? Walang maganda. Gwapo lang siya. Hindi siya kasing galing ko. Tingnan mo ako. Magaling ako. Tama, ito ay hindi mas mahusay kaysa sa akin. Malapit na sa bahay ko. Umuwi ka na. Bumalik ka muna. Oo, bumalik ka. Wala kang maganda. Mayroon kang maraming masamang gawi. Bakit mahal na mahal kita? Ano, Min? Saan ang bahay mo? Ito ang aking bahay. Nandito ka ba? Oo, Diyos ko. Oh my God! Bahay ba ito? Isa itong kastilyo. Diyos ko, mukha kang masama. Kasing laki ng bahay ang bahay. Ano ang villa? Malaki ito. Oo, tama, malaki. Oh my God, bahay ito ng parents ko. Hindi ito sa akin. Well, ngayon pumasok ang lahat. Ang aking mga magulang ay madaling pakisamahan. Min, nakabalik ka na ba? Nasa bahay si Mama. Oo.
Madam, bumalik na si Mr. Min. Uncle 5. Tita, May, anong ginagawa mo nakatayo dyan? Min, bakit hindi mo sinabi sa akin na babalik ka? Gusto kitang sorpresahin. Umuwi na tayo. Ay teka, nanay. Dinala ko ang lahat sa aking bahay. Ito si Uncle 5. Kilala mo naman siya, di ba? At ito si Tita nga sa tabi ng bahay ni Uncle 5. Si May ay pamangkin ni Tita nga. Oo, Hello tito. Hello ate. anyayahan ang lahat sa loob. Oo. Tio 5, Tita nga, May. Pasensya na po. Oo. Umuwi na tayo. Pasok kayo sa loob. Diyos ko. "555. Tumingin ka sa TV. Masyadong malaki. Halos kasing tangkad ko ito. Mas mataas ito. Hindi totoo. Ano? Bulag ka ba? Mas matangkad ako dito. Ito ay patayo. At ang paalang. Ito ay mas mataas kaysa sayo. Ito ay mas mataas kaysa sayo. Talaga. Mas mahaba ito sa akin. Naniwala ka ba sa akin? Napakalambot nito. Kailangan kong sabihin. Lahat dito. Napakamahal ng lahat. Itong sofa set. Sa tingin ko, nagkakahalaga ito ng 10 milyon. 10 milyong dolyar. Hindi. Yung daan-daang milyon. Diyos ko. Mga luxury goods. Siguro daan-daang milyon ang iniwan nila. Umupo sila dito. Mayaman sila sa karapatan. Kumain ka na ba ng kanin? Kinain ko na, Mom. Kung wala ang mga taong iyon, ayaw mong pumunta dito para makita ako. Hindi ko sinasadya yun. Bibisitahin kita sa katapusan ng linggo. Hoy nanay. Tandaan na alagaan silang mabuti. Dahil inaalagaan nila ako ng mabuti. Si Uncle 5 yon. Anak niya ang tingin niya sa akin. Alam ko na ang gagawin. Pero matigas ang tatay mo. Ipaalam ko kay Twilin. Umuwi ka na. Okay. Anyayahan kang uminom ng tubig. Salamat. 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 Ang ganda ng bahay mo. Make yourself at home. Tingnan natin kung ito ay salamat sa iyo. Kahit ano, sabihin mo lang. Oo ate. Ate. Nasaan na siya? Sobrang busy niya kaya may late siya. Diyos ko. Ito ay kakaiba. Huli na. At hindi pa siya bumabalik. Kung ikaw ay nasa kanayunan. Nakainom ako at natutulog. Ang bawat lugar ay may iba't ibang paraan ng pamumuhay. Sa Saigon, mabuhay sa gabi ng higit pa. Oo, sa kanayunan, maagang natutulog ang mga taga-nayon. Saka gumising ng maaga, tumatagal din ito ng ilang araw. Kung kukuha ka ng ilang araw, kailangan kong mawala ang month machine para makapag-adapt. Gusto mo bang manatili dito ng ilang buwan? Hindi, mananatili ako ng ilang taon. Sino ang magpapakain sa iyo? Kumakain ako ng mas kaunti. Hello tito. Ikaw ay. Isa akong nurse na nagtatrabaho sa Hongmin sa Dongthap. Bumalik ka dito kasama siya. Oo. Nasa bahay siya. Sino ka? Bakit ka nandito? Kasi. May sarili akong dahilan. Anong mali? Bakit ka nandito? Kakabalik mo lang. Bago ka lang dito. Kuya. Bakit ka nandito? Hindi mo sinabi sa akin. Pinaalam ako ng nanay mo. Kaya pumunta ako dito. Kara-rating ko lang. Oh. Ikaw at si Twilin ay bumalik. Oo, kakabalik ko lang. Hello tito. Bakit hindi ka pumasok? Pasok ka. May, pasok ka. Pasok ka. Ikaw. Marami siyang dinala dito. Napaka-rural. Mangyaring kumilos ng maayos. Subukan mong kumapit ng kaunti. Malulungkot siya. Alam mo,
Huwag kang mag-alala. Pasok ka. Ito ay prutas. Mag-anyaya. Kain tayo. Maraming salamat. Salamat. Gusto kong sabihin. Napakaganda at maluwang ng bahay mo. Hindi ko maintindihan. Maaaring manatili si Min sa bahay ni Mr. 5. Ikaw ay mali. Oh, Diyos ko, katawa-tawa ka. Diyos ko, kaya niyang kumain. Makakatulog siya. Katulad ko lang siya. Tama siya. Doon. Natutuwa akong magkaroon ng magandang lugar. Oo, ngunit iyon. Saglit ka lang dyan. At pagkatapos ay bumalik ka. Tama. Habang nandoon siya. Kung may problema, hinihiling ko na tulungan mo siya. Ang hirap bumalik doon. Napakahirap. Diyos ko, huwag kang mag-alala. Ang mga taong kasing edad niya ay may asawa. At may mga bata. Matanda na siya, huwag kang mag-alala. Huli na. Hello sa lahat. Payagan mo akong umalis ng maaga. Min, iuwi mo na si Twilin. Alam ko yan. Malamang marami kang pag-uusapan. Tandaan na matulog ng maaga sa bahay. Babawiin ko ang kaibigan ko. Oo, pumunta ka. Paalam sa lahat. Patawarin. Magandang gabi. Nararamdaman ko. Kanyang ama. Naalala ko na nakilala ko. Ano? Sa tingin ko ay napaka-pamilyar niya. Na hindi ko maalala. Mangyaring huwag makitang ginagawa ko ang mga ito. Malamang Mr. Min, kumuha ng larawan kasama ang kanyang ama. Tama yan. May picture siya ng pamilya niya. Anong meron? Anong meron sa mukha ko? Kuya, ikaw ay magiging isang magsasaka. Oo, kung nasa baba ka, ikaw ay magiging isang tunay na magsasaka. Ano? Napakalapit mo sa kanila. Maging ang bahay ay nagpabalik sa kanila. Samantala, maaari mo silang upahan upang manatili ilang bahay bakasyunen. Ito ay wala. Dapat kayong bumalik at magtulungan. Dapat malapit. Ako rin. Nasa bahay ako ni Uncle 5. Baka dito sa taas. Hindi ko siya hinayaang manatili. Ano tungkol sa kanya? WH. May. Nagtutulungan kami ng maayos. Katulad ng ikaw at ako. Hey, hindi mo ako maikukumpara sa kanya. Alam ko, hindi ko nasasabihin. Ikaw o ako ay makakauwi sandali. Huli na. Babalik ako next week at pupunta ako sa bahay mo. Hindi ako makatiis. Miss na kita. Hindi kita namimiss. Tama na yan. Pumasok ka at matulog ng maaga. Pagbalik mo, Sa susunod na linggo bibisitahin kita. tandaan mo yan. Oo, umuwi ka na.